sa pagpapaunlak, syempre sa ICSC, sa Institute for Climate and Sustainable Cities para dito sa isang mahalagang sharing po natin this afternoon tungkol sa climate finance nga na tinatawag natin. Mag-share lang po ako mabilis ng aking screen. Nakikita niyo po ba yung aking screen? Okay po? Yes. Alright, sige po. Bago ko po simulan yung pagpapalalim kung ano ba si Green Climate Fund na tinatawag natin at saka People Survival Fund, gusto ko po muna sana introduce kung ano ang ginagawa ng ICSC or yung Institute for Climate and Sustainable Cities. Kami po ay isang Manila-based na policy group working on climate and energy policy to advance climate resilience and low carbon development. Hindi lang po kami Manila-based, pero meron po kaming satellite office sa Tacloban. At yun po yung aming opisina matapos yung Typhoon Yolanda as part of our work na Paying It Forward. Binuo namin yung Recharge Pilipinas sa Tacloban, which is our Eastern Visayas hub naman po when it comes to advancing yung climate and energy policy nga po ng ICSC. So, kami po sa ICSC, so meron po kaming 4 na teams. Ito yung climate policy, yung energy policy, yung urban development, at yung Recharge Pilipinas na nabanggit ko po kanina. Ako po ay kasama sa climate policy team. Ito po yung sumusulong para yung climate governance and finance na tinatawag po natin ay ma-integrate dun sa development strategies at yung mga program po natin at international, regional, national, at saka sa local level po. Energy policy po, mas nakatutok sila sa renewable energy transition at saka access dito sa Pilipinas at sa ibang bansa din po. Urban development naman po, mas nakatutok doon sa mga urban development related issues such as transport or mobility, infrastructure, and water. At yung nabanggit ko po kanina, ang isa sa mga teams po namin is yung Recharge Pilipinas. O ito yung tinatawag namin resilience hub nga po ng ICSC, an application ng climate policy, energy policy, urban development na sinimulan namin sa Tacloban at eventually po lumaki na po yung aming space. At marami na rin po kami mga partners within the Eastern Visayas region na mga LGUs, meron din kami mga partners CSOs at saka mga academic institutions. So si ICSC at yung 4 na teams po ay nagtatrabaho in several areas such as data-driven research and analysis. Usually ginagawa po namin ito in partnership with our academic institution partners. Partnerships and engagement with different actors and stakeholders, ito po. Usually, ina-advance namin yung aming initiatives with other CSOs, with government agencies also, with local governments, both at the national and local level. And of course, meron po kami mga initiatives through communication, including yung culture and humanities in the climate sector. So ito si ICSC. Nasa Maynila man po kami, pero kung nasa Tacloban din po kayo, based kayo sa Tacloban, welcome po kayong bisitahin din yung aming opisina sa may bandang D8 po. Tapos dito sa Metro Manila, yung opisina po ng Mas Morat. So welcome po kayo. Bisitahin kami sa aming munting opisina. Ayun, sige po. So, gusto ko pong simulan yung discussion natin sa pag-level of kung ano ba yung tinatawag nating climate finance. So, ito po, ang tawag po dito sa climate finance under the UNFCCC ay any local, national, or transnational financing na sumusuporta sa mitigation and adaptation actions to address nga po yung ating climate change, yung mga impacts ng climate change, especially at the local level. So itong climate finance po, maaaring manggaling sa public or para galing sa mga gobyerno, pwedeng private sector po mag-provide ng climate finance. Meron ding mga alternative sources of financing such as galing sa mga philanthropic organizations or yung mga ano ba tawag natin sa philanthropic mga foundations and other entities as well.
So, any finance po na nagsisik to support yung mitigation at adaptation actions at the national and local level is referred to as climate finance. So, marami pa pong debate about the definition ng climate finance. Pero ito po ay base sa United Nations Framework Conventions for Climate Change or UNFCCC. So, pagka dinidiscuss namin din sa ICSC ang climate finance, lagi namin nire-refer back dito sa definition po ng UNFCCC para iisa lang po yung tinitingnan namin na definition. So, yeah. Yung ating climate finance in general po, it can support yung adaptation and mitigation initiatives natin such as energy efficiency, climate smart agriculture, renewable energy access, sustainable transport, biodiversity conservation, pati na rin social protection and insurance. Meron pa pong mga ibang initiatives dito. Syempre, hindi na po natin nilagay lahat. Pero ito po yung some of the usual adaptation and mitigation initiatives na napopondohan po ng climate finance mechanism. Okay. So ito po, dahil pinag-uusapan natin muna globally, yung malawakang global climate finance. Ito pong figure na to, hindi naman po natin kailangan i-memorize. Pinapakita ko lang po para mabigyan kayo ng information kung paano ba yung sinatawag na global climate finance architecture or kung saan ba nanggagaling at kung saan napupunta at sino ang nagmamanage ng ating mga climate finance mechanism. So ito po, dito pinapakita kung sino yung mga contributors o nagbibigay ng pondo. Usually po sila po yung mga tinatawag na developed countries such as Australia, Canada, EU, France, Spain, UK, Germany, Japan, Norway, US at ang iba pa na nagbibigay sila ng pondo para sa mga multilateral institutions. Kasama na po dito yung mga climate finance mechanism na na-establish under the UNFCCC. Kasama po dito yung ating GCF, yung ating Green Climate Fund. Kung familiar po kayo sa Global Environment Facility, andito rin po siya. Kung familiar din po kayo sa Loss and Damage Fund, ito bago rin lang po na isang finance mechanism na na-establish under the UNFCCC, andito rin po siya. So lahat po ng contribution ng ating mga developed countries ay pumapasok sa iba't ibang multilateral institutions kung saan sila po ang nagmamanage ng climate finance para ma-access po ng developing countries kasama na po ang Pilipinas. So, pwedeng pumasok sa iba't ibang channel sa regional, national, of course, local level. So, ito po, mas malaking representation kung ano ba yung tinatawag ng mga climate finance. Ang aim po talaga ng climate finance, diba? Nabanggit po kanina, for climate change adaptation and mitigation. Usually po yung adaptation and mitigation strategies and priorities ng ating country, nakapaloob po yun sa ating nationally determined contributions and national adaptation plan. Ito po yung mga plano or mga framework na sinasubmit natin sa UNFCCC para maipakita na ito ang commitment ng Pilipinas, ito ang priority ng Pilipinas para ma-advance ang climate action and resilience sa ating bansa. So yung ating mga climate finance po, sila ay importante na ma-access ng developing countries such as the Philippines para ma-implement natin yung mga na-identify nating priorities, climate change adaptation and mitigation strategies na nakapaloob sa ating NDC at NAP. So andito po yung Green Climate Fund, merong Global Shield Against Climate Risk, yung Loss and Damage Fund, yung Global Environment Facility, meron din pong UN RED program. Ang ICSC naman po ay kami po ay member ng GCF Observer Network of Civil Society, Indigenous Peoples, and Local Communities. Mamaya i-discuss ko rin po ano yung trabaho na itong network na ito. At nire-represent din po namin ang mga think tanks and academe doon sa Global Shield Against Climate Risk. May iba pa pong mga forms of climate finance which is yung Climate Investment Fund. Hindi po siya under UNFCCC pero recognized as a global climate finance mechanism. So,
Yung climate finance natin, babalikan ulit natin yung definition. Pwede siyang manggaling international, pwede rin national or local. Sa national level, ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa na merong sariling National Adaptation Fund, which is our People Survival Fund. Mamaya, pag-uusapan din po natin ang PSF sa mga susunod na slides po. So, ang provision po, pag sinabing climate finance, it should be new and additional to our development finance. Ibig sabihin po nun, hindi pwedeng kung ano yung nakukuha natin na donor from developed countries na pang development ang kanyang purpose, kunyari pang social protection, ay social services rather, pang infrastructure and all, hindi pwedeng sabihin na ito na yung climate finance na natatanggap ng Pilipinas. It should be new and addition on top po no nakukuha natin na um, official development aid from development. So yun. Pagka po mabilis ako magsalita, mag-raise lang po ng hand or kung may question in between, pwede ko naman din pong sagutin. Maraming salamat. Okay. Sige po. Kung wala pong question this time, um, magsisimula na po ako sa pag-discuss kung ano ba yung Green Climate Fund. So, si GCF po, ito yung world's largest climate fund na ang aim po niya is to transform climate action lalo po sa developing countries, such as the Philippines, through a country-owned partnership approach. At meron sila mga flexible financing solutions and climate investment expertise. So, si GCF po, ang key features niya ay country-driven. So, lahat dapat ng pinopropose sa Green Climate Fund should be country-driven at developed, of course, by the developing countries or in collaboration with the developing countries. At syempre, ina-assure nila na dapat merong country ownership para ma-implement natin yung ating nationally determined contribution ambitions into climate action. Si GCF din po, meron silang mga support through flexible combination of grants, meron ding mga concessional loans, may guarantees or equity instrument para magkaroon ng blended finance. And of course, they're also encouraging private investments din para mayroon tayong balance of funding coming from governments, from developed countries, and also yung private sector. So balance allocation, si GCF po rather, is mandated to invest 50% to mitigation and 50% to adaptation. Pag adaptation po, usually it's in grant equivalent naman ang financing modality. So at least half of its adaptation resources ini-invest po sa most vulnerable countries such as yung ating SIDS or yung Small Island Developing States, yung least developed countries, and other African states. So si GCF ay binubuo ng board members at ng secretariat. So si GCF po meron 24 board members, both yung main and yung alternate members. At ito din po ay mix of developed and developing countries. Si Philippines po is the alternate board member ng Saudi Arabia. At si GCF naman din po ay managed by the Secretariat and is led by its executive director. So yan. Ang trabaho ng board ay to ensure that yung policies po ng GCF at yung mga funding proposals na ina-approve or binabasa sa board meetings ay dumadaan sa tamang proseso at it's really addressing yung needs nga po ng countries na nag-propose sa Green Climate Fund. Yung Secretariat is doing the legwork naman po, ensuring na there's a consultation with several stakeholders in several countries na nag-propose, ay nag-send ng proposal sa Green Climate Fund and ensuring na merong area or space for CSOs to be involved in the process as well. So si GCF, merong
two types of funding modalities na very important po. Funding proposal, pag-submit ng funding proposal, ito po yung standard nila na proposal for micro to large scale projects na yung mga countries po pwedeng mag-request up to 250 million. Meron din naman po silang simplified approval process o mas maliit po ito compared sa isang funding proposal. Pero ito po ay minimal environment and social risk and impacts project. Less rigid, mas straightforward ang kanilang requirements. Meron din po sila mga forms, pro forma approach din po. And yung countries po ay pwede mag-propose not more than or up to $25 million. So ito yung dalawang importanteng funding modalities po ng Green Climate Fund. So si funding proposal, dahil mas malaki siya, it can range to small to high risk proposals, while yung SAP nga po, itong simplified approval process, minimal environment and social risk and impacts dapat po yung projects. So, ayun. So sa Green Climate Fund, may tinatawag po tayo yung GCF Observer Network, which is composed of civil society, indigenous peoples, and local community organizations na nanggagaling sa mga developing and developed countries. So sa developing countries po, merong grupo from Asia Pacific, meron from Latin America and the Caribbean, meron po from Africa. Si ICSC po ay kasama sa network ng Asia and the Pacific. So, yung aming executive director po, si Angelo Pairos de la Cruz, siya ang tumatayong main active observer for the Global South. So, ang trabaho po ng Observer Network ay umuupo yung ating dalawang main observers coming from the developing country and the developed country during the board meetings para i-share yung ating intervention. Yung intervention po ng CSO, usually po nanggagaling sa network. So si network po, bago po magsimula yung board meeting, binabasa po namin lahat ng mga funding proposals, lahat ng mga policies na pag-uusapan sa board meeting. At nagde-develop po kami ng aming mga interventions or yung mga comments po namin para ma-raise sa board during the board meeting. At very happy naman po kami dahil somehow some of our issues, some of the issues that we raised were taken up by the board members and considered din sa mga iteration or sa enhancement ng iba't ibang policies and funding proposals. So hanggang ngayon po, aktibo pa rin po ang Observer Network at meron din pong binuo na GCF Watch, which is yung platform naman po for CSOs para dun po ilagay lahat ng mga information about the Green Climate Fund at saka yung mga interventions po na dineliver ng ating representatives during the board meeting. Pwede nyo po siyang makita online. Ilalagay ko po dito sa chat yung pwede nyo pong puntahan si gcfwatch.org para po sa iba pang impormasyon about the GCF Watch at yung trabaho po ng mga active observers. Okay. So, dito naman sa Pilipinas, ang GCF natin can be accessed through a country's accredited entity. Sila po yung mga organizations, institutions, usually po mga banks na nakikipag-partner, nagpapa-accredit sa Green Climate Fund. At sila po yung nagbubuo ng proposals, nagsasubmit ng proposals at tutulong mag-implement sa proposals once na-approve po ito ng board. Dito sa Pilipinas din po, meron tayong tinatawag na National Designated Authority or ito yung government institution or ating government agency na magsaserve as interface between each country and the fund. So, si NDA po, tsaka si AE,
they are working together para ma-assure na yung funding proposals na madidevelop ng ating bansa ay align dun sa priorities ng ating bansa base sa ating nationally determined contribution and national adaptation plan. And importante po na they will cater a multi-stakeholder approach in developing and implementing proposals. So dito po sa Pilipinas, ang ating NDA or National Designated Authority ay ang Department of Finance. Tayo po ay merong dalawang accredited entity, which is the Development Bank of the Philippines at ang Land Bank. So sila po ang bumubuo ng GCF dito sa ating bansa. Ayun. Baka may katanungan so far about the GCF bago po ako pumunta sa PSF naman po. Yes, may tanong sa chat box. Baka pwede po, dire-diretso na lang tayo and after mag-open forum tayo. I-consolidate ko yung mga tanong and then i-discuss it later. Okay lang po ba? Okay, sige ma'am. Thank you po. So, Thank you. okay po. Alright, sige po. Basta sabihan nyo lang po kung medyo mabilis na po ako. Ayun. Alright, sige. Kung ngayon napag-usapan na natin si GCF, punta naman tayo sa ating National Adaptation Fund, which is the People's Survival Fund. So yung PSF po, it's Republic Act 10174. Ito po ay inamendahan niya yung Climate Change Act of 2009 para idagdag po yung climate finance mechanism ng bansa. Ito po ay passed into law noong 2012. So ito yung ating national adaptation. Yun. So ano ba yung key features ng PSF? So ito pong ating PSF established to provide long-term finance for adaptation projects para po sa mga LGUs and local or community organizations. Para po ma-increase pa natin yung ating resilience, especially at the local level, and of course yung ating ecosystems to climate change. So yung PSF po natin, meron po siyang annual allocation of at least 1 billion pesos. At ito po ay under the General Appropriations Act na pwede po siyang madagdagan kung merong mga donasyon, may endowments and contribution from other financing mechanisms. So kung si GCF, let's say, gusto magpondo sa Pilipinas, pwede pong yang dagdagan din yung pondo ni PSF para din po sa para mas tumaas pa yung ating accessible finance mechanism under the PSF. So yun yung po yung ibig sabihin pag sinabing can be augmented through donations, endowments, and contributions. So ito po. So si PSF is being managed by a board composed of course, yung ating Secretary of the Department of Finance as the chair, ang ating Vice Chairperson ng Climate Change Commission, Secretary of the DBM, Director General of the NEDA. Kasama rin po sa board ang Secretary of the Department of Interior and Local Government. Kasama rin po ang Chairman ng Philippine Commission on Women. At meron po tayong non-government representatives or sectoral representatives from the academe, from the business sector, and of course from the NGO. Si ICSC po ngayon ay tumatayo as non-government organization representative ng PSF board. So, kung babalikan ulit natin si GCF kanina, merong board, tapos merong secretariat. Pareho rin po ng structure pagdating sa PSF. So, si board ay sinusuportahan din po ng secretariat, which is the Department of Finance, Climate Finance Unit. At kasama po nila ang Development Bank of the Philippines as fund conduit and the appraisal team. Kasama po sila sa buong secretariat ng ating PSF. So, si PSF, yung funding modality niya, may dalawang paraan po. Una is yung submission ng concept note. So, magtatawag po ng call for submission ang DOF at ang CCC, open for local governments and for CSOs para mag-submit ng concept note. Meron po silang pinoprovide na pro forma template. And
dati po sobrang dami ng requirements. Ngayon, pinaikli na nila or pinakontian na nila, ay binawasan rather nila yung mga requirements. At pag in-assess po at pwede po siyang i-endorse for full proposal, dun naman na po yung next steps niya para matulungan po yung ating proponents, yung mga nag-submit ng proposal sa pag-develop ng full proposal. Meron din pong isang area, itong Project Development Grant. Ito po yung sub-financing window under the PSF na ang allocation po ay 60 million or 6% po ng 1 billion um, na PSF budget na nabanggit po po kami. So yung PDG po, kaya po siya binuo dahil po sa mga issues before na nagsasubmit ng proposal pero ang dami pong kailangang requirements, ang daming kailangang studies na susi para po ma-justify yung ating proposal. Mga studies or mga reports such as yung mga feasibility study, meron po yung mga may kailangan ng hydrological assessment, may mga kailangan po ng tulong sa pagbuo ng risk and vulnerability assessment. So bago po tayo makapag-access dun sa mas malaking proposal, para po ma-address natin yung issue na hindi na justify dahil kulang tayo ng mga reports, research to provide the information bakit kailangan natin itong ating proposal, binuo po nila yung PDG as a support for that purpose po. So, yung objective ng PDG is to address the barriers faced by proponents during project initiation or design by providing funding for activities that are essentially identifying kung ano nga po yung climate change adaptation projects na kailangan or rather gusto i-propose po ng ating LGUs at communities. So dito po, ano ba yung mga types of climate change adaptation projects na pwedeng i-propose ng LGUs at CSOs? So ito po, adaptation activities sa water resources and land management. So in line of agriculture, fisheries, health, infrastructure development, natural and coastal ecosystems. Pwede rin po on health, improvement of monitoring, prevention, and control ng vector-borne diseases na caused or triggered by climate change. Pwede rin po early warning system or forecasting para sa pagtatag pa ng ating climate change preparedness at the local level. Pwede rin po yung pagpapatayo or pag-enhance pa ng ating mga regional centers, yung mga information networks na nagsusuporta nga po ng climate change projects. So usually po yung mga climate field school at saka iba pang mga initiatives, regional center initiatives nga po at the local level. Pwede rin po ang mga risk transfer insurance para sa agriculture and other stakeholders and other community adaptation programs by local organizations. Usually po ito yung mga capacity building and of course information dissemination na ini-implement natin at the local level. So yan po si PITS. So far po, based on the 21st PSF board meeting, netong lang po, Mayo, meron na pong additional 5 signed areas or approved proposals mula Borongan City, Eastern Samar, Sakitcharaw, Agusan del Norte, Mountain Province. Meron din po Maramag, Bukidnon, at Tatanawan, Quezon. So baka po ay areas nyo ito or na-involve kayo dun sa pagbuo ng kanilang PSF proposal. Sila po ay mga bagong na-approve na proposals. Neto lang pong nakaraang PSF board meeting. So ang total po netong 5 ay 539.4 million. So ang total projects na po natin under the PSF, simula dun sa unang na-approve na set of projects, meron na pong 11 na full proposals na na-approve, yung mga nag-submit ng concept note, at meron din pong 6 na na-approve na project development grants naman. So yung mga PDG din po ay na-approve din ng huling board meeting. So yun po. So dito naman po sa ating diagram, pinapakita kung sino yung pwede mag-access. Kanina nabanggit ko pwedeng local governments, pwede rin local community organization. So sa pag-LGU po, ito po yung eligibility criteria for LGUs. Dapat merong presence of key biodiversity area, presence of multiple
multiple hazards and poverty incidents. So, meron namang rating system po dito na basihan po ng ating secretariat and board sa pag-prioritize kung sino dapat ang mauna na maunang i-review yung proposal at sino pwedeng pondohan na priority din po. Pwede rin po separately mag-propose ang mga local or community organizations, pero usually it's limited nga po dun sa soft projects na tinatawag natin, which is capacity building and also research. So, ang mahalaga po na kailangang tingnan is dapat may accreditation ang local or community organization, either sa DILG, sa DSWD, or kung wala man po dun sa dalawa, pwede po tayo magpa-accredit sa CCC dahil meron po silang CCC accreditation guidelines for local or community organization para po sa PSF. So, ayun po. So, hindi naman ibig sabihin na separately LGU or local community, pwede rin naman po in-encourage actually po na mag-collaborate ang ating LGUs and local or community organizations, lalo na at kung may long-standing engagement tayo sa ating LGU, pwede po tayo makipag-partner sa kanila sa pagbuo ng kanilang proposal para po masuportahan pa natin yung ibang hard projects nga po na tinatawag or yung mga infrastructure projects nga po na pinopropose ng local governments. At pwede rin po tayo makatulong sa pagbuo ng kanilang mga proposals. So, ito po yata ang aking last na slide. Paano po ba makaka-engage ang civil society organizations? Una, sa project proposal development, lalong-lalo na po sa People Survival Fund. So, gaya na nabanggit ko kanina, hindi necessarily po na separate na magsasubmit ng proposals ang LGU at saka ang CSO. Pwede po kasing tumulong ang mga CSO sa pag-develop nga po ng proposals. Kaya mahalaga po yung partnerships with local governments and other CSOs. Dahil, di ba, sinusulong po natin ang whole of society and whole of government approach, multi-stakeholder partnership. And sinasabi po namin lagi pagka may mga kausap kami local governments and of course yung mga national government agencies natin na importante ang information na manggagaling sa CSOs dahil tayo yung nasa komunidad at mas alam natin kung ano yung mga nangyayari sa komunidad at ano yung mga kailangan ng komunidad para ma-address yung climate change na tinatawag natin. Baka nasa komunidad din yung mga initiatives na pwede pa natin i-enhance o i-adopt nga ng ating local government, such as yung mga tinatawag nating indigenous peoples, knowledge and practices and community initiatives as well. So, ang CSOs din po, pwedeng sumama or makilahok sa mga advocacy and awareness on what is the People Survival Fund, what is the Green Climate Fund, ano ba itong climate finance na tinatawag natin, at bakit siya importante sa pag-address ng climate change, hindi lang sa Pilipinas, but also global. Pwede rin po tayong sumama ang CSO sa monitoring and evaluation. So lahat ng pondo, regardless po kung galing sa international finance, kung PSF yan, or even yung ating mga pondo at national and local level, yung mga AIP natin, may kaaktibat lagi na monitoring and evaluation. Pero lagi namin sinasabi, dapat yung monitoring and evaluation natin hindi siya chine-check lang na checklist ba na okay, merong ganito, pwede na yan. Pero meaningful monitoring and evaluation para masabi natin na yung pag-access natin dito sa mga pondong ito napunta talaga sa most vulnerable communities ng ating local government. So monitoring and evaluation, importante rin po yung lente ng CSO dahil tayo po yung nandun sa ground level. So pwede rin po tayo mag-provide ng feedback sa ating PSF board and secretariat. Yun naman din po yung trabaho ni ICSC as NGO representative. If meron po concerns, let's say, kunwari kasama po kayo, nandun po kayo sa isang LGU na merong PSF proposal at hindi natutupad kung ano yung promise ng proposal na yun, pwede po kayong dumulong sa amin as NGO representative para ma-erase po namin sa PSF board yung mga concerns ng mga CSOs and other implementing partners ng mga PSF proposals nila.
ayun po, yan. Maraming salamat po at happy to take any questions.